Mga kasuri, magandang buhay sa lahat. Batay sa Biblia ni Lucas, may mga kabiguan sa ninanais ng Diyos tungkol sa kanyang pinakamamahal na anak, ang Kristo. Ninais ni Kristo Jesus na ang lahat ng tao sa mundong ito ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, mula sa mga taong namatay sa baha ng mundo, ayon kay unang Timoteo, Kabanata 2, talata 1-7, Biblia. Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao, ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan, upang tayo'y makabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, na ibinigay ang kanyang sarili na pangtubos sa lahat, na pagpapatotoong mahahayag sa sariling kapanahunan, na dito'y itinalaga ako na tagapangaral at apostol, sinasabi ko ang katotohanan, hindi ako nagsisinungaling, guro sa mga gentil sa pananampalataya at katotohanan. Kaya nga si Kristo Jesus bago ang kanyang muling pagkabuhay ay dumalaw at nangaral sa bilangguan ng mga masuway ang espiritu, mga espiritu mula pa noong panahon ng baha ng mundo para sa pangahas na maligtas, ayon kay unang Pedro, Kabanata 3, talata 18-20, Biblia. Sapagkat si Kristo man ay nagbata ring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos, siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa espiritu, na iyan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan, na ng unang panahon ay mga suwail na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe, samantalang inihahanda ang daong na sa loob nito'y kakaunti, sa makatuwid ay 8 kaluluwa, ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Ang masaklap dahil ang punong saserdote mismo ay hindi rin naniwala na ang taong si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, ayon kay Mateo, Kabanata 26, talata 62-66, Biblia. At nagtindig ang dakilang saserdote, at sinabi sa kanya, wala kang isinasagot na anuman. Ano itong sinasaksihan ng mga ito laban sa iyo? Datapwat hindi umimik si Jesus. At sinabi ng dakilang saserdote sa kanya, kita'y pinapanunong paalangalang sa Diyos na buhay, na sabihin mo sa amin kung ikaw nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sinabi sa kanya ni Jesus, ikaw ang nagsabi, gayon ba'y sinasabi ko sa inyo, buhat ngayon ay inyong makikita ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan at pumaparitong nasa mga alapaap ng langit. Nang magkagayo'y hinapak ng dakilang saserdote ang kanyang mga damit, na sinasabi, nagsalita siya ng kapusungan. Ano pa ang kailangan natin ng mga saksi? Narito, ngayon narinig ninyo ang kapusungan, ano ang akala ninyo? Nagsisagot sila at kanilang sinabi, karapat-dapat siya sa kamatayan. Ngunit ang isang pagkakataong ibinigay ng Diyos ay binaliwala lamang noong nakaraan, ayon mga taga-Roma, Kabanata 3, talata 23-26, Biblia. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, palibhasa'y inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus, na siyang inilagay ng Diyos na maging pangpalubag-loob, sa pamamagitan ng pananampalataya, sa kanyang dugo, upang maipakilala ang kanyang katuwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos, sa pagpapakilala'y aking sinasabi, ng kanyang katuwiran sa panahong kasalukuyan, upang siya'y maging ganap at taga-aring ganap sa may pananampalataya kay Kristo. Dahil dito, nabigo si Kristo Jesus sa kanyang pinapangarap para sa lahat, at ang magdurusa sa dagat-dagatang asupring apoy ay magiging katulad ng buhangin sa dalampasigan, ayon sa pahayag, Kabanata 20, talata 7-10, Biblia. At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan,
at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa apat na sulok ng lupa sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka, na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. At nangagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa, at kinubkob ang kampamento ng mga banal, at ang bayang iniibig, at bumaba ang apoy mula sa langit, at sila'y nasupo. At ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta, at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan kalianman. Para sa kaalaman ng lahat, mas mabuti sana ang kalagayan ng ating buhay dito sa mundo kung si Kristo Jesus ay kinilala ng mga makapangyarihang pinuno ng panahong iyon, tulad ng hari, reyna, prinsipe, emperador, punong ministro, presidente, gobernador, mayor, barangay chairman, o purok leader, ayon sa unang mga taga-Korinto, Kabanata 2, Talata 8, Biblia. Na hindi napagkilala ng sinumang pinuno sa sanglibutang ito, sapagkat kung nakilala sana nila, ay dising di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Higit sa lahat, mas maganda sana ang buhay natin sa mundong ito kung tinanggap nila si Jesus bilang ang Kristo at naging hari ng bansang Israel, ayon kay Lucas, Kabanata 1, Talata 31 hanggang 33, Biblia. At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan, at manganganak ka ng isang lalaki, at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Siya'y magiging dakila, at tatawaging anak ng kataas-taasan, at sa kanya'y ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama, at siya'y maghahari sa angkan ni Jacob magpakailanman, at hindi magkakawakas ang kanyang kaharian. Mga kasuri, ito ay isang maikling mensahe lamang. Please subscribe, like, share, at maraming salamat sa panunood. Diyos nawa.